Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So today na po ang finals ng Akari Chargers versus dito sa Creamline Coal Smasher at malalaman na natin kung sino nga bang team ang angat at talagang may uwi yung championship dito sa PVL Reinforcement. 4 PM is maglalaro yung Signal versus dito sa PLDT at 6 PM na po maglalaro itong Creamline Coal Smasher versus dito sa Akari Chargers. But ngayon mga kapolitika is meron tayong update. Kahapon na mention nga natin dito na hindi nasasali itong Akari Chargers dito sa PVL Invitational. So ibig sabihin yan is tatlong teams lang po, local teams yung sasali, itong Signal, itong Creamline Coal Smasher at itong Farm Fresh Foxes, kasi nga ang reason doon ng mga itong ibang teams like itong Cheritigo, itong Petrogas ay wala na yung kanilang mga imports. So umuwi na sa kanilang mga bansa. At the same time, yung ibang mga teams naman na nag-back out, ang sinasabi nila is meron daw injury itong kanilang mga players, which is acceptable naman yun at valid yun na reason, most especially dito sa PLDT na sinasabi nila na last week pa daw is nagkaroon na sila ng notice or expectation dito na hindi sila makakadalo sa PVL Invitational. Okay, but ang sa nakikita ko dito mga kapolitika is meron talagang ground or basis yung pagkaroon ng kontrobersiya at issue dito sa laro ng PLDT versus dito sa Akari Chargers. So ito yung kasi itong PLDT is maghahanda na rin daw sila dito sa All Filipino Conference. At ang sinasabi doon today, meron ring update itong Akari Chargers na kung saan is meron umanong mga threats dito sa kanilang mga players dahil nga doon sa nangyari laban sa PLDT. Okay, and tayo naman dito mga kapolitika is lagi natin sinasabi na tayo ay patas. Okay, nagbibigay tayo ng mga opinion at ating mga personal na pananaw base sa ating mga nakita nga doon na sinasabi natin na mag-move on na itong PLDT kasi dito sa kanilang pag-file ng protest ay wala ring mangyayari yan mga kapolitika, most especially na nag-stick sa rule itong PVL. Okay, so dito ang sinasabi ng mga netizen na kung saan is meron umanong baka magkakaroon ng dayaan dito sa laro ng Akari Chargers versus dito sa Creamline Coal Smasher. Okay, so ang masasabi natin dito mga kapolitika is lahat naman ito ng mga teams is hindi naman malinis yan, hindi perfect yung laro. Even before is nagkakaroon ng mga mga issue talaga at iskandalo, most especially pag natatalo yung team. Ang laging scapegoat dyan or ang laging reason dyan is merong dayaan. So ganun po talaga ang laro, minsan na natatalo ka, minsan na nanalo ka, but we have to accept the fact na sometimes it's also a matter of destiny. Okay, yan nga ang sinasabi nung nung commentator doon sa laro ng PLDT kontra dito sa Akari Chargers. Now dito kasi merong nag-comment mga kapolitika sa social media na dapat daw maghanda itong Creamline Coal Smasher kasi baka lulutuin na naman or dadayain na naman yung laro nila kontra dito sa Akari Chargers. Okay, well ang masasabi ko dito mga kapolitika ay hindi lang po Creamline ang maganda, dapat rin po itong Akari. Okay, kasi hindi naman ibig sabihin niya na Creamline ay lahat ng laro nila is malinis, hindi po ganun. So dito naman kasi is hindi natin gusto yung pagiging bias. Okay, so dapat lahat ng teams, lahat ng mga players ay dapat na magbantay. Okay, so sinasabi na nga natin is walang laro na malinis. Lahat talaga yan merong merong mga issue. Okay, lahat ng mga teams merong mga issue yan. Liban na lang kasi dito ang talaga naging controversial itong sa Akari Chargers versus dito sa PLDT mga kapolitika kasi nga crucial yun. Talagang yun ang turning point dito sa kanilang match last week. Okay, so talagang ito ay pinag-usapan at sinasabi nga nila na umabot na daw sa international news itong nangyari sa PLDT kontra sa Akari Chargers. So ang masasabi ko lang is dapat na tayong mag-move on mga kapolitika at talagang abangan na lang talaga natin yung maging finals mamaya. At dapat magbantay itong Akari at the same time itong Creamline Coal Smasher. Either way, kung sino man yung mananalo sa kanilang mga kapolitika, yung inasahan natin ay dapat na malinis. Okay, at walang dayaan na mangyari. Yun lang po ang ating inaasahan dito sa maging final match. At dapat is wag din nating pinipersonal itong mga players ng Akari Chargers kasi nga mga tao rin yan mga kapolitika, nasasaktan rin. So hindi naman nila ginusto
at hindi naman sila nakiusap dito sa mga referee at sa technical staff na sige ibigay nyo sa amin yung score, hindi naman ganun. So dapat is hindi direkta sa kanila yung atake kasi meron rang sinasabi na kung saan is pinipersonal at talagang nagkakaroon na daw ng mga threats dito sa mga players nila. Okay? So dapat is hindi sa kanila direkta kasi dito ang final decision naman dito sa pagkapanalo ng Akari versus PLDT ay dito pa rin sa PVL, dito sa kanilang commissioner at dito sa kanilang technical staff. Okay, so parang unfair naman na dinidirect ng mga tao dito yung yung kanilang talagang hinanakit at pagkadismaya dito sa mga players ng Akari. Okay, but ganun pa man mga kapolitika, sino ba sa tingin nyo ang mananalo mamaya? Ito bang Akari Chargers or itong Creamline Coast Smasher? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.